Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, ika-22 araw sa buwan ng Abril. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Martes, mas makaharap pa sa mas mainit na mga araw. Mas mataas sa temperatura ang ating bansa at ang heat index ay inaasahan umano na mas titindi pa pagsapit ng Mayo. Ito ay ayon sa PAG-ASA, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ang babalang ito ng PAG-ASA ay kasunod ng napakainit na 47 degrees Celsius na heat index na naitala sa San Ildefonso, Bulacan noong nakalipas na araw ng linggo. Ang pinakamatas na itatala sa taong kasalukuyan. Sinabi ng PAG-ASA ng temperatura at ang humidity levels ay inaasahan na tataas pa sa mga susunod na linggo. Hindi raw nila inaalis ang possibility ng temperatura at ang heat index ay madaragdagan pa. Dahil kadalasan naman talaga nagpipik ang pinakamainit, pinakamataas sa heat index na itatala sa unang linggo sa buwan ng Mayo sa buong bansa. Bagaman may ilang pagkakataon lamang na ang naitatalang pinakamataas sa temperatura ay sa buwan ng Abril. Maliban sa bayan ng San Ildefonso sa Bulacan, may 15 iba pang mga lokasyon ang nakaranas ng tinatawag na danger level heat indices mula 42 hanggang 45 degrees Celsius na heat index. Sa Aparis sa Cagayan, nakapagrehistro ng 45 degrees Celsius. Samantalang sa Sangli Point sa Cavite City, Puerto Princesa sa Palawan at Daet Camarines Norte ay nakapagtala ng 44 degrees Celsius heat index. Ang Dagupan City sa Pangasinan, Tuguegarao City sa Cagayan, Ambolong, Tanawan, Batangas, Dumangas, Iloilo at Zamboanga City ay nakapagtala ng 43 degrees heat index. Samantalang Kasiguran sa Aurora, Subic Bay sa Olongapo City, Masbate City sa Masbate, La Carlota sa Negros Occidental at ang Metro Manila kahapon ay nakapagtala ng heat indices na 42 degrees Celsius heat index. Paalala ng Department of Health na ang mga heat cramps o pamumulikat at pagkakapo ay inaasahan sa ganitong mga kondisyon ng panahon. Samantalang ang heat stroke ay probable kapag may prolonged exposure ng isang tao. Samantala sa harap naman ng init ng panahong ito, sinabi ng PAG-ASA na ang Mindanao ay magkakaroon ng pag-ulan sa mga susunod na araw dahil sa tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Samantalang natitira ng bansa ay magkakaroon ng mainit at na maalinsangang panahon dala ng hanging nagbumula naman sa Pacific Ocean. Paalala sa publiko, palagi daw i-monitor ang weather updates at ang mga heat advisories para maiwasan ang panganib sa kalusugan. May kaugnayan pa rin sa init ng panahon. Samantala sa iba pa